Hi guys, good morning. Guys, meron tayong ngayon, gagawin na laptop na i7 siya. So, yung naging unang problema nito guys, yung water damage. So, ayaw ng no power siya, ayaw na magsindi. Ngayon, yung napagsindi na natin siya, so yung problema naman ngayon guys, yung LCD niya. Magre-replace tayo ng LCD guys. Ito, manipis na to, hindi na siya LCD, LED na guys. LED na tong niya. Okay, display niya. So ngayon guys, makikita natin, sinindihan ko siya through gamit nung HDMI papunta dito sa monitor na TV natin. Ito yung kinalabasan niya guys. So, ayan, di ba? So ayan, i-press natin yan. So ito yan guys. So umaandar siya. Gagamit nga lang kayo ng ng monitor. So ngayon guys, yung gusto ng customer, imbis na bumili daw siya ng additional monitor, ito na lang para replace niya. So yun ang the right thing to do guys, lalo na kung ginagamit mo pang school, dinadala mo sa trabaho, di ba? So ngayon umpisa na natin. Tara guys, ko na, i-disassemble na natin to. Pala guys, kung mapapansin nyo, kinabit ko ulit yung luma niya. Ito yung may basag siya. So pag sinindi natin siya, ganito yung magiging niya. Ganito yung magiging output niya. Yan guys, oh. So basag siya. Kaya natin to papalitan o re-replace guys. Meron siyang problema. Okay. So start na natin to guys. So ito una guys, pag pala magtatanggal kayo ng mga LED guys, gagawin nyo, bago nyo siya tanggalin, kailangan nakabunot yung mga battery nya guys sa loob. Ganito. So ito, tinanggal ko na yung back panel nya, back cover nya sa likod. Tapos tinanggal ko na rin yung battery nya to guys. Okay. Tapos pwede rin na tanggalin nyo yung pinaka nya, pinaka flex nung LED nya dito. So ito, hindi naman na kailangan, at least natanggal na natin yung battery. So dito na tayo. So ngayon pagtanggal nito guys, iba-iba kasi minsan may mga screw, yung mga natin dito. Pero ito, sa part na to, kung makikita nyo, wala naman siyang screw. So dito, so more on siya, more on nakadikit to guys. Minsan pag hindi kayo sigurado kung touchscreen ba to, tanongin nyo yung customer kung touchscreen ba, kasi minsan pag touchscreen siya, so pwedeng madamage nyo yung sa pagtanggal o pagbaklas nito, ma-damage nyo yung pinaka touchscreen nya. Ayan. So minsan pag maikpit siya, gagamit kayo nito, i-insert nyo sa pinaka gilid nya. So tutok lang, dahan-dahan guys ha. Ayan. So smooth lang. Huwag nyo kailangan madalian kasi halimbawa talagang meron lang nag-loose sa ng mga LCD o LED. So kailangan nyo lang yung medyo linisin para hindi nyo ma-damage yung itong unit. Okay. So tapos yan. So dandan, ito yung kailangan nyo guys, yung pang natin, pang pry natin sa mga gilid yon. Yan. So pag maigpit, medyo slow lang hanggang makuha nyo yung pinaka lock nya. So pag ayaw pa rin, so ganito gagawin nyo, insert nyo lang ng konti, yun. Pero minsan guys, ito mahigpit, so gagamit kayo ng hot air. Ito init dahil meron silang pandikit sa gilid, so konting smooth lang para lang yung malusaw ng konti yung
yung pandikit niya sa gilid. So yan. Pero ito dandaanin nyo guys kasi may flex na to papunta rito sa LCD nya o LED nya. So baka mahiwa nyo o matuklap nyo. Lalong lalaki yung damage nung gagawin nyo guys pag ganon. Kagaya nito nakadikit sila. So kailangan ng konting effort dito. Yun, medyo dandaanin nyo. Yan. Okay. Yun. Yan. Yun. So ito na guys oh. Natanggal na natin to. So ngayon tatabi na muna natin to. So dito guys kung makikita nyo, meron siyang screw rito. Ito. So dito. Tapos dito. Dito. So 4. So ngayon gagawin nyo para matanggal nyo tong LED. So kailangan natin tanggalin yon. So gagamit ulit kayo ng screw. Dito siya. Ayan. So 4 lang naman to guys. Pero may mga ano din guys, may mga kagaya nito, may mga LED din na wala silang mga ano, parang wala silang lalagyan ng mga screw kundi dinidikit lang sa likod. Ito pa. Ito guys, ano lang naman to, puro mga screw rin lang din. Ayan. So ngayon, gagawin na natin, tutuklapin natin yung LED nya. So kukuha kayo ng pang pry sa ilalim, tataas nyo siya. Yun. Yun. So yan, aangat ko siyang konti-konti, dahan-dahan. Ito guys, kung makikita nyo, meron siyang ano rito. Ito dapat pandikit dito. So didikit siya mismo dito. Tapos guys, pag na ano nyo na, so gagawin nyo, dahan-dahanin yung flip na ganyan para tanggalin natin yung pinaka-flex nya. So ito kung makikita nyo, may dito yung pinaka-flex nya. So kung maano nyo to guys, 30 pins to. So yung mga pins nya, kung bibilangan nyo, yung mga guhit na ganon, yung maliliit na yun, 30 pins yun. So ngayon gagawin natin, tatanggalin natin yung pinaka ano nya, pinaka tape nya rito. Ayan. So natanggal na natin. Ito guys. Yan o. Tanggal na natin. Tapos ipupull natin. Guys, iba-iba yung ano nito pag pull nito. Minsan kasi meron din silang mga lock. So dahan-dahanin nyo kasi obserbahan nyo kung paano siya tatanggalin na inihila lang ba siya o meron siyang lock na ipiflip nyo siya muna bago nyo siya mahila. So ito, tapos gagawin nyo, tatanggalin yung pagkasakit niya guys. Ayun. So yun, natanggal na.
So kung ito makikita nyo yan. So ini-insert lang dito yung pinaka cable nya. Okay. So ngayon maghahanap tayo guys ng ano. Alam ko may stock ako ng LED. So ito rin basa guys Meron siyang basa rito sa likod Kung makikita nyo yung tubig yan So dahil nabasa nga yung unit na to, so yung dito hindi pa natin talaga totally nalinis nung nilinis ko to nung una. Okay. Kasi ito panoorin nyo, meron akong video rito na kung paano nilinis natin itong water damage niya sa loob na no power siya. Ngayon napag-power na natin siya. Okay. So kuha lang ako guys ng pang-replace natin. Ito guys, nakakita na tayo. Eto, nahanap ko na yung pang-replace dito. So tatry natin ngayon. So gagawin nyo lang guys, kung makikita nyo yung pinaka-pin nya, yan. So i-insert nyo lang. Guys, ito ink to. Makakala nyo blood to, hindi, ink. So mawa ko ng printer. So i-insert nyo lang siya. So guys, yung precaution lang, bago nyo insert to, kailangan yung battery nya o walang naka-plug in na power sa kanya guys kasi pwede mag-short yung board nyo. Pag nagkamali kayo ng pag-insert dito, so automatic masisira yung board nyo. So kaya hindi rin basta-basta yung nagpapalit ng LED guys LED display. Okay. So ayan, so na-insert na natin. So gagawin nyo para medyo matibay siya, lalagyan nyo siya ng scotch tape para medyo makapit siya. Yan, makapit siya. So ngayon gagawin natin, tatry muna natin siya kung okay ba. So ngayon, huwag nyo lalagay yung battery nya guys. Ito na lang yung isaksak nyo sa kanya. Ano po yun? Ako po yung... Eto guys, continue tayo. So, may kumuha ng pinagawa nilang Digicam. So, eto na tayo. Dito na tayo, proceed na tayo. Ito, sasaksak ko na yung pinaka, power nya. So, huwag nyong i-insert yung battery nya guys para, na lang. For safety rin. Ito na lang muna. Kasi, minsan, pag halimbawa, nakakabit nyo tapos hindi pala akma yung pagkakasaksak nung nyo, so pwede mag-short. So ngayon yan, insert ko, tapos pa-power natin ito. Yun, ayun, diba guys, yung nakikita nyo parang na to, yung nagbe-blurred na to, lang yan, parang reflection lang yan ng ilaw, pero sa pag tiningnan nyo to na personal, wala yan. So pag sa kinakam mo yan, so parang may lumilitaw na ganyan. Okay, so parang reflector lang yan, pero sa totoo yung display nya, wala naman nakikitang ganito. Wala akong nakikitang ganyan kung personal. So ewan ko bakit nagkakaroon sila ng mga wave, diba? Wave signal tawag dyan guys. Ayun, ito so yan, working guys kung paano magpalit ng LED display sa mga laptop. So ganyan lang siya. So yung tinuro ko sa inyong basic, tatanggalin nyo yung battery nya bago nyo insert itong bagong pamalit nyo. Kasi pag hindi nyo tinanggal yung battery nyo guys, pag in-insert nyo na nakasaksak yun, tapos medyo kinukuha nyong pinapasok nyo yung pinakasakat nya, so mabilis siya mag-short. Pag nag-short yun, dadalo yung short nya papunta dito sa board nya. Kaya mas maganda tanggalin nyo, parang sa kuryente yan. Pag magtatanggal kayo minsan ng bombilya, minsan papatayin nyo muna. So i-roroscast nyo muna yung bombilya, saka nyo switch. Ganun din to guys. Okay guys, ito guys, ako na lang magbabalik nito. So ayusin ko na kung paano ko tinanggal to, i-insert ko na siya. So working na. So
Ito yung pinalitan natin. Yung dati dito. Ito yung basag niya. Ito kung makikita nyo, may dark spot siya rito. Tapos guwit niya, ito, ayan yan. Kung makikita nyo yan, pupunta doon. So basag siya. Okay guys, sana may natutunan kayo. Until next time, marami pa tayong i-upload. Okay guys, God bless sa inyo and bye.